Hello future LPTs, malamang nagtatanong ka, maaari kayang pumasa sa exam kahit na 1 month na lang ang preparation? Yes, maaari po. At ako po ay nakapasa with high rating kahit nagtatrabaho ako. At ngayon i-share ko ang 5 tips para gawin. So let's do it! So ayun, ang pinakauna ay huwag kalimutang magdasal. Alam kong cliche o madalas na nating napapakinggan pero totoo po ang power ng prayer. Sabi nga, there's a power in our prayer. So bago ka magsimula mag-review, habang nagre-review ka, pag nahihirapan ka sa mga topics, don't forget to pray and ask God. Sabi nga po, cast all your anxiety towards God for He cares. Ang Diyos ay nag-aalala sa atin. So, we need to cast all our anxieties towards Him kasi siya ay nag-aalala and He cares for us. So, yun ang number 1. Huwag kalimutang magdasal. It's very, very important. Lalo na di madali ang pag-review. Sasabihin ko na una pa lang, hindi siya madali. May mga times na gusto mo nang sumuko. May mga times na mawawalan ka ng gana. Don't forget your goal to make your parents proud, to make your families proud, and also give yourself a reward. Okay? So that's it. Don't forget to pray. That's number 1. Very simple but very effective. Pangalawa nga mga kaguro, ay alamin mo ang learning styles mo. Learning styles, ito yung paraan ng pagkatuto na suited sa'yo. Alamin mo yung learning styles na akma sa'yo. It's either visual learner, audio learner, kinesthetic learner, or pwede din naman audio-visual learner like me. So, mas madalas ang paraan ng pag-review ko ay panunood ng videos. So, kasi habang nanonood ka, at the same time, napapakinggan mo siya. So, ganon. Alamin mo ang learning styles mo. Alamin mo kung anong paraan ng pagkatuto ang akma sa'yo. Dalawa. So, una, alamin mo ang learning styles mo. Ang isa pa sa pangalawang tip ay alamin mo ang oras na mas akma sa'yo. Mas active ang brain mo. Like for example, mas active siya pag madaling araw. At late night, gabi. So, doon ka mag-review. Mas magiging effective, efficient ang pagre-review mo. Hindi siya masasayang, lalo na kapag nagtatrabaho ka like me. Nagtrabaho ako habang nagre-review. So, ang time ko ng pag-review ay gabi at madaling araw. So, that's sacrifice na kailangan mong gawin. So, you need to sacrifice and guess what? Kukuha mo rin ang resulta ng sakripisyo mo. And I'm sure you're going to just follow the tips. So, number 3, based on tip number 2, like ang sabi ko number 2, kung anong oras mas active ang brain mo, doon ka mag-focus ng review. Ganun sa number 3, which is scheduling ng iyong review. Kung mas active siya paggabi, madaling araw, doon ka mag-focus ng review at least 5 hours or 4 hours of review. Ang aking review time is this. Aking review time 12 to 3, 8 to 12. So, 4 hours and 3 hours, ganyan. So, yun. Lalo na kung nagtatrabaho ka. Katulad ko, pang umaga, ang pinaka-preferable na time is gabi and madaling araw. So, yun. Number 4 tip, use Pomodoro technique. Ano nga ba ang Pomodoro technique? Pag sinabing Pomodoro technique, 25 minutes focus review. Walang naman distraction, hindi ka manonood ng kung ano-anong video, hindi makikipag-chat kung kani-kanino sa jowa mo, kung sino pa man, unless of course emergency. So 25 minutes focus review, talagang intense review, and 5 minutes break. Also, bakit natin kailangan gawin ng Pomodoro technique? Una, para maiwasan natin yung burn out. Pangalawa, maiwasan din natin yung
tinatawag natin na procrastination. So, yun, effective way siya para maging maayos ang system ng iyong pagre-review. Number 4 is use Pomodoro technique. And number 5, tips, use flashcard applications. Rather than putting your review materials on your wall, mobile application na lang na flashcard, doon nyo ilagay yung mga kailangan nyong i-review. Kasi, lalo na kapag nagtatrabaho ka, makakapag-review ka kahit nasa trabaho ka. Especially kapag nag-break time, lunch, o kahit saan. Basta pwede mong dalhin ng phone mo, magagamit mo siya anytime and anywhere. Unlike sa traditional approach, kung saan nasa wall mo lang siya. So, I encourage downloading mobile application na flashcard. Inilalagay ko ang link sa baba kung saan ito yung flashcard na ginamit ko sa aking pag-review and napakahalaga. Ipapakita ko sa inyo. Ito siya. Ito yung flashcard. So, napakarami yan. Kahit nasa work ako, kung gusto ko mag-review, I can do that because nasa phone ko lang siya. Lalagay ko yung link ng flashcard na ito para makatulong sa inyo. So, that's it. So, to recap, ang first, pray. Ikalawa, know your learning styles. 3, set schedules based on your learning styles. Number 4, use Pomodoro technique. And number 5, flashcards. So that's it. Kung nakatulong ang video na ito, please subscribe. So by the way, nagpo-post din ako dito ng mga review material. Kung interested ka, like and subscribe mga kaguro. That's it for today. Goodbye.